natin. Principles of hydrostatics. No? From the word itself, hydrostatics, statics means at rest. So, inaaral natin dito yung mga fluids at rest. So, simulan natin sa unit pressure. So, yung unit pressure natin is the amount of force exerted per unit area. Alam niyo naman siguro yan. Sa deformable bodies natin, yung mga P/A is equals to stress. Stress, pressure. Pares ng unit. So, pwede mong tawagin itong Kn per m squared, PSI, KSI. Pero sa board, lagi naman ginagamit is SI unit. So, expect nyo na puro Newton, meters, millimeters ang ginagamit. So, sa Pascal's law tayo, sinasabi lang dito na yung pressure na na-exert sa isang part ng liquid is equal dito sa kabila. Di lang sa kabila, kundi all parts nung container natin. Itong container na yan. No? So, ang pressure dito, equal dito. So, pwede natin sabihin, P1 is equals to P2. Ha? P1 over P2. Ang pressure nga natin is force times area, force over area. So, pwede natin in terms of F to. F over A, F1 A1 is equals to F2 A2. Ayan. Ito sila. So, sabihin natin ito ay 5, sabihin natin 10 mm diameter at ito naman ay 40 mm. 40 mm. So, ano yung force na kinukontra na itong kabila? Sabihin natin B, force B. Ito yung sa A, no? Pag nag-exert tayo ng 10 newtons dito sa kaliwa. Diba? Sabihin lang yan, yung force 1 natin na yung 10 over, binigyan tayong diameter. So, meron tayong pi 10 mm over 4. Diba? Area ng circle. Sa circular yan eh. Is equals yan sa F2 over pi 40 squared over 4. Diba? Diyan, makikita natin yung force 2. Oh, kalki nyo. Kalki ko muna. Hindi ko na-solve to eh. So, pi 10 squared over 4 times pi 40 squared over 4. Oh, ano lang ba sa inyo? Ano ba sa akin ay 160. So, 160. Oh, anong unit? Anong unit niyan? Newtons. Okay. Yan. Diba? Same lang. Ayan. Diba? Kaya nga isipin nyo, 10 kilonewton lang yung nilapag kong force. Nag-exert na sa kabila ng 160. 160 newtons. Kaya nga yung sa mga natin, no? Sa mga garage, yung tawag dito, yung hydraulic lift natin, no? Nag-a-apply lang tayo ng maliit na force dun sa maliit na diameter na piston, no? Nakakabuhat na sila ng malalaking sasakyan. Diba? Kahit maliit lang yun, papaangat niya. So, next tayo. Yung mga gauge pressure at atmospheric pressure. No, lahat naman to is, sabihin natin, simulan natin sa absolute pressure. Abs pressure. Yan. Absolute pressure kasi ito yung pressure above absolute zero or tinatawag nating vacuum. So, pressure above absolute zero or vacuum.
Ay, double ano pala. U. Ayan. No? Ito, na-express lang naman yung absolute pressure natin sa P-abs ay equal siya sa P gauge natin plus P ATM or atmospheric pressure. Meaning, ang gauge pressure pala natin ay equals lang sa difference ng absolute at ATM. P-abs minus P-ATM. No? At yung ATM natin, pressure, ay difference lang din nila nung gauge at absolute. Atmospheric pressure, P-abs minus gauge. Yan. Ganyan lang naman siya. Tapos, meron tayong ginagamit, no? At normal condition na yung ATM natin or atmospheric pressure ay equal sa 101.135 kPa. Yan. Marami pa sila, no? Meron tayong 14.7 PSI, 29.9 inches of mercury, at 760 millimeters of mercury. Yung mga karinong ginagamit, no? So, next. Kunin natin yung variations in pressure. Ayan, nawala yung mic kung una eh. Ito ko lang lalagay ito. Ayan. Meron tayong figure dito, no? Ayan. Isa tong elementary prism. Elementary prism siya. Dito lang, ninonote ko lang na itong triangle na to ay yung tinatawag nating, hindi, kung saan siya nakatutok ayun yung free liquid surface natin. Note ko lang na yung free liquid surface, doon yung liquid natin is subject sa zero gauge pressure. No? Zero P gauge. Yan. And pwede rin siyang with atmospheric pressure lang. With atmospheric pressure lang dyan sa surface niya. No? Or yung 101.325 natin, kPa, ang nararanasan niya dyan sa taas. Yan. So, tingin tayo sa figure na to na ginawa ko kanina. Yan. Sa elementary prism, no? Dito, per points niya is nakakaranas siya ng pressure. Meron tayong pressure 1 at meron tayong pressure 2. Sa gitna, yung weight ng pressure natin. Ayun, pressure nung elementary prism. Yan. Siyempre, may theta yan. And ito rin yung theta niya. Naka-angle siya, di ba? Ayan. So, makukuha natin dito, pamamaya, pag inangle natin, makukuha natin yung height natin using Pythagorean theorem. No? So, go tayo dito sa volume. No? Paano ba makuha natin yung volume niyan? Ano ba yung volume niyan? So, from the unang-una nga sa unang lesson, sa lesson 1, na nalaman natin na yung ano pala, gamma, ito, unit weight, is equal sa weight over volume natin. Yeah? Kung in terms of weight natin siya, multiply lang natin both sides by V, or yung volume natin. So, cancel out, ito yung V. Ayan. Cancel. E di, maging weight natin is equals to gamma volume. So, ano ba yung volume? No? Diba ang volume, length, times width, times height. Diba? Or pwede ring area, times length. Same dito. Area ng prism times the length of the prism. So, pwede natin itong in terms of A times L. Ayan. Ayan. Tapos pwede tayo tignan na natin. No? Na pag pala tayo dito, summation forces tayo. Ayan.
Summation forces muna tayo is yung F1, F2, kasi may force dito eh, nag-exert ng force dyan eh. Ito yung F2, F1. Diba? Summation forces Fy is equals to 0. Yan. So, meron tayong weight eh. Weight sin theta. So, opposite at hypotenuse niya. So, in terms of x pala to. Naka-x. Hindi. Ayan. So, meron tayong f. Sa x pala to. In terms of x tayo. So, meron tayong f2 minus f1 is equals to w sin theta natin. Diba? Ito yung theta, sin, opposite, and hypotenuse. Ayan. Ayan. Ay, yung force natin is pwede natin in terms sa ano yung kanina? Sa pressure. Diba? Ang force kasi is equals to force. Ang pressure kasi is equals to force over area. So, kung kukunin natin ang force lang, pressure times area is equals to force. So, pwede natin sabihin, P2, A2 minus P2, P1, A1 is equals to W sin theta. Yan. Eh, yung W nga natin, ay equal sa ito, gamma AL. Pwede natin palitan to in terms of gamma AL. Tayong gamma AL sin theta. Ayan. Pwede natin makancel yung ano. Pwede natin makancel yung A. Total, same lang naman silang area. Area dyan at area dito ay isa lang. So, itong A na to, cancel. Titira lang tayo ng P2 minus P1 gamma L sin theta. Ano ba to? L sin theta. Balikan natin dito sa taas. Papansin mo, no? Na yung L, ito yun, di ba? L sin theta. No? Ano siya? Di ba ang sin niya natin, theta is equals to opposite H over hypotenuse L. So, kung yung L sin theta natin ay equal sa H. Di ba? So, pwede natin siya in terms of H. And yung P2 minus P1 is equals to gamma H. Ayan na. Diba? So, dito, makikita mo na ang change of pressure pala natin ay gamma H. Ayan. Diba? Derive na natin yan. Ayan, sana nag-guess yan dyan. Ayan. So, next is, ano tayo? Practice problems. Hanap tayo ng practice sa problems natin. Apply lang natin yung natutunan kanina. Problems. Ayan. So, ito, sabihin natin meron tayong container. Container. Sabihin na, ano yan container na equal yan Di ko nga. Tayong container. Yan. Sige. Kaya mo na yan kung ganyan siya. Mabura. Yan.
So, layered siya na liquids. Ayan. So, sa una, meron tayong oil, no? Meron tayong oil na 0.89 ang specific gravity. Meron tayong water. Meron tayong olive. At meron tayong mercury. Ayan. Meron siyang height na 1.5, 2.5, 2.9, at 0.4. Lahat to in terms of meters. Ayan. So, sinasabi lang doon sa figure na to na may atmospheric pressure siya which is 101.325 kPa and meron siyang gauge pressure sa baba. Ay, absolute pressure niya sa baba. No, absolute pressure siya na 231.3 kPa. Ayan. Ito yung abs. Ito ang ATM. Ayan. Sabi doon, ano daw ang SG netong olive oil? SG of olive. Question mark. Ayan. Sabi natin. Ayan. So, parang kanina, paano nga ba ulit makuha natin pressure? Difference nung, ano di ba? Difference of pressure is equals to gamma height. So, unahin natin sa taas. Kasi magsasum up lang to eh. Simulan natin lagi sa taas. Meron tayong, ito, 0.89 yung SG niya. So, 0.89 times natin sa, kasi SG pa lang to eh. Sabi ko nga doon sa una, na yung SG is equals to, SG ng sample is equals to gamma ng sample over gamma ng reference or yung water natin. Sabihin natin water ng water natin. So, para makuha natin ng gamma ng sample, kailangan natin i-multiply sa gamma ng water. SG times gamma water. Yan. Yeah? Okay. So, SG times gamma ng water is 9.81. Pagpababa, tandaan, pagpababa, tayo ay nag-a-add. Kasi habang lumalalim, tumataas ang pressure. Yan. Pababa, mag-a-add tayo. Ito pa na to, gamma times height na 1.5 plus gamma height ulit, 9.81 times height. Ano height ng ano? Height ba na ito? O height lang ng water? Height lang ng water ang gagamitin natin. 2.5 meters. Ayan. Plus ulit. Wala tayong SG ng olive. Ay hinahanap natin. So, 9.81 times SG ng olive. Height na 2.9. And lastly, mercury. Dapat kabisado nyo na to na ang mercury ay 13.6. Height na 0.4. And equals sa pressure sa ilalim. Gauge pressure sa ilalim. Hindi pa natin alam, di ba? Pero, nabigyan tayo ng value na to. Ayan na value na yan. Di ba, naalala natin na yung P gauge, ikat ko lang, lilipat ko sila sa ilalim. Yan. Diba? Naalala nyo, sabi ko kanina, ang P gauge ay P absolute is equals to P gauge plus PATM. Ibig sabihin nun, absolute tayo, minus lang natin. So, P gauge is equals to P absolute 231
3 kPa minus P ATM 101,325. So, ang P gauge natin ay party ko lang 231.3 minus 101.325. Meron tayong 129.975. Yan, kPa. Yan, 129.325 kPa. Meaning, ayun yung pressure dun sa ilalim. Equate na natin to na lahat ng to, no, equal siya sa pressure sa bottom ng tank, which is 130 kPa. Na 129 pala, 129.975 kPa. Yan. Check natin in terms of units, no? Ano ba yung mga ginamit nating units? So, ano ba yung 9.81 natin? Yan. Yung 9.81 kasi, sana ulit yon. I wanna kiss together. So, yung mga values ko ulit. Ayun, kilonewton per m cube kasi. Nawala sa isip ko bigla. Oh, unit check. Kilonewton per m cube. M cube tuloy. Yan. Gamma volume. Kilonewton per m cube. And meters naman to. And ito naman, ang kPa naman natin is kilonewton per squared. So, okay lang. Nakasame naman sila, Newton, kilonewton to meters to meters. So, shift solve na lang natin itong baba. Ang SG na makukuha natin ay 0.89 times 9.81. Kalki ko lang. Pa-X 2.9 is 13.6 9.81 0.4 equals sa 129.975. Yan, meron tayong SG niya na 1.37 unitless. Okay. Okay. Pilugan natin. Ayan. Ayan, next. Problem 2. Oh, problem 2 natin. Ito, labasin din to. Ay, hindi naman totally labasin. Lumabas na. So, ang sabi dito sa problem, na merong barometer dito sa Mount Banahaw, no? Sabi, ang reading sa baba ng mercury barometer natin, ayan, sabihin natin ito 'yon. Ang reading niya dito ay 654 mmHg. Ayan, umakyat yung mercury natin ng 654. Nung tumaas siya, naglakad yung tao, hawak yung barometer. Yan. Pumunta siya sa tuktok ng Mount Banahaw. Ang nakuha niyang reading ay 480 mm. Yan. Mm yung mercury. Yan. Sabi, at meron tayong constant na gamma ng air which is 12 Newton per m cube. Let's square to. M cube. Yan.
So, tinatanong, anong height netong, anong height nung banahaw natin? So, ito na yung given. Naalala nyo yung dinerive ko kanina. Ang na-derive ko kanina, di ba? Pressure 1 minus pressure 2 or kahit ano, pressure 2 minus pressure 1. Sabihin natin, pressure A minus pressure B is equals to gamma height, di ba? So, meron na tayo. Ang gamma nga ng di ba? Mercury. Ito, kinakabisado to, hindi binibigay ito. Gamma ng Mercury, ay gamma SG, specific gravity ng Mercury ay 13.6. Okay na. Okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Okay na. So, sa A, sa B. So, yung pressure difference niyan is yung gamma muna natin. Meron tayong gamma na, convert muna natin yung Mercury Meron tayong gamma na 9810 Newton per m cube times SG na 13.6. Na-convert na natin siya sa gamma ng Mercury times the height. Anong na-compute na height? 654 mm. Minus 654 mm or gawin na lang natin siyang meter para pare-pares ng units. Hindi na tayo malito mamaya mag times 10 pa niyan. 0.654 meters. Yan. Minus gamma sa top. Same pa rin, 9810 times 13.6 times height na 480. Yan. So, equal siya sa gamma height ng air. Di ba? Kasi hanggang dito lang makukunin natin Yan. May constant air ka na dyan. So, meron tayong 12 Newton per m cube times height na h. Hanggang dito lang. Yan. So, pag kinumpute natin, 0.480 to 0.480. So, shift sub lang natin. Or, pagkaano mo nito, divide mo tong lahat sa 12. At yan sa 12. Cancel, matitira yung h. Ang h natin ay 1,934. 1,934.53 meters. Malabas din yan. Next problem. Number 3. Maganda ang problem dito. Ito rin, lumalabas din sa boards. Problem number 3. Yan. What I figure, no? Yan. Meron dito. Meron dito. May butas. Dito ay water. Same na water yan. Water, oil. Na may SG ng oil. Specific gravity ng oil ay 0.84. Yan. Sabi dito, may gantong tank daw na may butas dito sa gitna. So, nagpo-flow. Pwede mag-flow yung tubig dyan. Sa H2 natin, ang height daw ng oil, ay nahanap natin, di ba? Ito yung hinahanap natin. Height ng oil. Then, itong H3, H1 natin ay 3 meters. 3 meters. At ito naman ay 4 meters. Yan. So, find the value of H2 daw. Excuse me. Ayan. So, yung tulad na sinabi ko kanina, pagpababa ka, plus, pag umaakyat, nagdi-decrease ang pressure, minus. So, pababa tayo. Pag ganito tayo. Pwede ka rin mag-start sa kabila, pag ganito. Okay lang yan. Pero dito tayo. Pag ganyan, pataas.
Yan. So, meron muna tayong ito, oil. Meron tayong oil na SG, 0.84. 0.84 times 9.81. 81 kilonewton per m cube. Convert na natin, gamma. Height na lang niya. Ano yung height ng oil? H2. So, wala pa tayong given. Ayun yung hinahanap natin. Bumaba. Plus, di ba? Plus 9.81 times 3 meters. Ba't hindi natin kinonvert? Kasi, water na siya. Diba? Water na siya. Pwede man times mo sa SG ng water 1. Pwede man times sa SG ng water na 1. Pero okay na yan. Yan. Eh, tumaas pa siya. Minus. Diba? Minus. Anong height na ito? 4. 9.81. 9.81 times 4. Times 4. Yan. Anong pressure sa taas? 0. Kasi open naman siya. Compute. Value ng H2. Calculate natin. 0.84. 9.81. Alpha X is 9.81 times 3 times 4. Yan. H is equals to 1.19. 0.19 meters. Isa pang way dito, no? Ewan ko, mas mabilis siya. Kasi ka-cancel mo na lang ito eh. Diba? Ito kasi part na to, same lang naman sila, diba? So, pwede mo na i-cancel out yan dito. Ay, hindi, mamaya na lang siguro. Sa last problem, mas maintindihan niya dito sa last. Pag may mga tube, dito, mga tube. Dito tayo, problem 4. Last na to sa sa lesson na to. Natin ko lang. Ito. So, sa number 4 natin. Number 4. Ayan. Drawing ko lang Ayan. Ganyan siya. Pangit. Sorry wala kasi ang PowerPoint eh. Kito ko na lang, pangit. Yan. Yan. Sorry Ayan, mga gantong manometer. Team B. Team A. Ayan. Tapos, meron tayong benzene. Benzene to, na SG niya ay 0.88. Hanggang dito siya. So, ang height niyan is 200 mm. Ayan. Sumunod, mercury na siya. From dito, hanggang dito, 200 to. Ito naman dito. Hanggang dito yung mercury. Kulayin ko na lang. Mercury yung blue. Ito yung mercury. Ayan. Ang height niya ng mercury, ito daw ay 90 mm. Ayan. Then, meron tayong next na kerosene. That part, may kerosene tayo. Pink na lang ang kerosene. Kerosene ay hanggang dito. Nandito. Sabihin natin hanggang dito. Ayan. So, dito. Ayan. Ito ay 400 mm. Height ng kerosene.
Then dito, sa kerosene, ito, pink. Ayan, hanggang dito. Then, water na tong kasunod. Sabihin natin dilaw, water. Itong dilaw ay yung water. Ayan. Then, yung last, yung air na lang. Pero ito ito ay itong dark na pink, kerosene yan. Ayan. Kerosene. Height nito ay 150 mm. At ito ay 100 mm. Okay. SG ng kerosene 0.82. SG ng air is equals to 0.0012. Ito, mercury to Kung mercury to, 13.6 to. Kung water to, SG ng water is 1. Ayan. So, game. Gawin natin sinabi ko kanina. Pag pababa ka, pwede ka magsimula dito, pababa, pataas, pwede din dito. Siyempre, dito na ako. Kakalito Isahan lang. Una, gamma height nung kerosene. Ay, benzene. So, gamma, meron tayo in terms of mm naman So, 9.81 na tayo. 9.81 times 0.88. Convert muna natin siya sa water. Times height na 200 or 0.2 meters. Ito na yun. Dito na tayo. Next, sa water. Ito naman kasi, pwede na natin siyang idiretso dito. No? Pwede natin siya idiretso na tayo dito. Kasi ito lang naman, tinutukoy ko kanina. Pag bumaba ka naman dito, aakit ka dyan, ganun din. Pinag-minus mo lang, di ba? Cancel lang din sila. So, para mas mabadali yung solution natin, diretso na tayo dito. Ayan, so bumaba ka. Positive. Pagdating dito, umakyat ka. Sa water, magma-minus tayo. Umakyat tayo Pag umaakyat, lumiliit ang pressure. Pag bumababa, tumataas ang pressure. Ay, water, mercury. Ayan, gawin natin. 9.81 times SG ng mercury. Converted na natin. Then, yung height niya na 0.09 meters. Ayan. Tumas ka ulit. Tutuloy mo ba pa ganun? Hindi na. Cut mo na lang to dito. Kasi ito naman at ito ay magka-cancel out. Ayan. So, ang SG na itong natin, kerosene is 0.82. Tumaas ka. Ayan. Tumaas ka. Minus tayo. Minus 9.81 0.82 times height na ilan height niya ilan height na ito 100 minus 90 tama ba ay 100 400 minus 90 400 to 400 minus 90. So, gawin natin. 400 minus 90 ay 300. Ano ba ito? Ay mabak. Ayan. Dito tayo sa baba. Saan na tayo? Ito. Kerosene 0.82 tapos 310 0.31. Ayan, umakyat tayo. Next is bumaba naman tayo. Hanggang dito na lang tayo, di ba? Hanggang dito na lang. Kasi dito magka-cancel out lang yan. So, ano tong dilaw natin is water.
So, kung bumaba, mag-add tayo ng pressure. Mag-add. Plus, gamma ng water, 9.81. Pressure ng water, 1. Height ng water, 400. 400 or 0.4 meters. Dito na tayo. Tumaas tayo. Water pa rin yung property, yung fluid na yan. Tumaas tayo. Given na water pa rin yan. Plus ba minus? Pataas, babawasan na ang pressure. Negative. 9.81 times height. Kasi ang SG lang naman natin is 1. So, diretso na tayo. Height, 0.15 meters. Taas pa rin. Na pressure niyan. Meron tayong maliit. Pressure ng air. Minus, kasi pataas. Pataas. Ayun. 9.81 times 0.0012 times height na 100. 100 ba? Height na 100. 100 or 0.1. 0.100. So, equals yun sa pressure difference. PA minus PB. Yeah. So, anong sagot sa pressure difference natin? Kalkyo ko lang 81 2.88 0.2 minus 9.81 13.6 0.09 9.81 0.82 0.31 plus 9.81 0.4 9.81 0.15 minus 9.81 0.0012 times 0.1 ay equal sa 10.32. So, ang PA minus PB natin ay equal sa 10.32 kPa. Ayan. Okay, tapos na. Next tayo mamaya is yung total hydrostatic force sa surface, no? Total hydrostatic force in surface. Salamat.